Diyos ko, grabe naman itong si Sassy. Tinakbuhan talaga niya ang vet dahil ayaw niyang magpaturo. Turo ka na naman naganap dito sa mansion kasi alam nyo naman na ito talaga yung hindi pwedeng mawala dito. Kailangan talaga laging updated ang kanila mga vaccines, anti-rabies, deworm at kung ano-ano pa. Pagdating nga dito, chinekrin muna ni Doc lahat nga ng mga cards ng ating pack members para ma-make sure na wala siyang makaligtaan. And upon checking, 3 pack members lang natin yung may turok ngayon, which is ang ating 3 makukulit na mga bulili. Pero sabi ko nga, Diyos ko, kahit 3 lang sila at napakalilit nila, sila pa yung mas challenging. Kasi tingnan nyo naman, tinitimbang pa lang, hindi na agad magkaintindihan. Sobrang lilikot kasi ng mga to, lalong-lalo na nga hindi naman sila gaanong nakakalabas talaga doon sa cage nila. Kaya kapag nakalabas, ay Diyos ko, para mga kitikiting inasinan. Eto nga si Sassy, nakatakbo pa talaga siya, kaya for the habol naman si Kuya sa kanya dyan. Akala naman talaga ni Sassy napakabilis ng takbo niya, padulas-dulas pa naman siya dito sa tiles. Nung mahuli nga siya ni Kuya, dinerecho na rin nga siya dito sa ibabaw ng tambayan para nga dito siya matingtan. Buti na lang nga pag nasa ibabaw na itong si Sassy, hindi na siya gaanong kalikot talaga at hindi rin naman siya gaanong nagwawala kahit nga nung nilapitan na siya ni Doc. Alam nyo na rin naman ang routine kapag magtuturok, lalong-lalo na kung mga fur babies kayo, kailangan talaga i-check muna yung temperature kasi hindi sila magtuturok hanggat hindi maayos yung temperature ng ating mga fur babies. Pag mataas kasi talaga ang temperature nila, hindi sila pwedeng turukan kasi maaaring ang nilalagnat sila at hindi kayanin ng katawan nila yung vaccine. Yes guys, kailangan kasi talaga nasa perfect condition ng ating mga fur babies bago sila turukan, bago sila vaksinan. Kapag kasi talaga mararamdaman nyo na nagpupupo yung mga doggies nyo, basag yung tae nila, hindi sila pwedeng turukan. Kahit nga kapag meron sila mga kate-kate or kahit mga skin disease or skin allergies, hindi talaga sila basta-basta matuturukan. Depende pa rin talaga sa sitwasyon kung kakayanin ng katawan, pero mostly talaga kailangan is okay na okay ang baby bago siya turukan para nga safe na safe rin siya. Anyway, si Kuya na nga po yung kumuha dito sa sunod natin na tuturukan, which is eto nga pong batang matatakotin na si Shakira. In-advise rin nga sa kanya ni mother na gentle lang kasi itong si Shakira talaga, Diyos ko naman, talagang na-stress siya nung last time na vinaksin siya. Yun kasi yung time na sobrang natakot talaga siya at may dumugo nga sa loob ng bibig niya habang sinusubuan siya ng deworm. After noon, ilang araw rin siyang nagtae. Ganon rin kasi talaga nangyayari guys, mostly pag makikita mo na stress ang fur baby mo kapag okay naman yung consistency ng poop niya tapos bigla na lang talagang naging basa. Like yung unang poop niya kaninang umaga is okay na okay yung consistency, matigas talaga. Tapos nung kinatanghalian yung pupo niya, ay Diyos ko, parang juice na talaga. Buti na lang nga ngayon ay hindi masyadong na-stress ang ating baby Shakira na to. Diyos ko naman, very fragile kasi talaga siya ever since. Naka-steady lang rin naman siya habang kinukuhanan siya ng temperature dyan at hindi rin naman nagwawala at all. Since mabait rin naman talaga ang batang to. Medyo natagalan rin nga yung pagkuha ng temperature kasi syempre hindi pa tumutunog yung pan-temperature natin. Pero nung makita na normal naman yung temp niya, diretso turok na rin nga sa kanya. For our third and last fur baby na tuturukan, walang iba kundi ang napakalikot at talagang parang sinasapian na ng uod na inasinan ay itong ating si Mazda. Alam niyo ba, ako mismo na-amaze ako dito kay Mazda natin kasi grabe talaga yung pinagbago ng physical appearance palagi niya. Palagi ko sinasabi, alam mama, ang ganda na ni Mazda, ang ganda na ng balahibo niya, light na yung color niya, ang laki na niya. Imagine nyo, nung pinapakita pa namin sa inyo, sobrang liit pa talaga ng batang iyan, as in halos sayad na nga po yung kanyang pinaka-belly sa sahig sa sobrang liit niya. Tapos parang biglang laki niya at hindi lang yan yung balahibo niya, gumanda rin talaga, although medyo naglighten siya, pero babalik naman yan sa dati at mas magdadark pa habang lumalaki siya. Tandaan nyo tong sinabi ko guys kasi in a few months makikita nyo mas dark na talaga itong si Mazda natin at mas magmumukha na talaga siyang agaw. Baka nga maya-maya pag malaki na siya, hindi nyo na siya makilala at mapagkamalan nyo na siyang si Mustang. Oy, huwag kayong malilito kasi kahit ako nalilito ako sa pangalan nilang dalawa. Pero sabi ko nga, kahit nagbago na nga ang itsura, ang physical appearance itong si Mazda, one thing ang hindi nagbabago sa kanya ay ang kalikutan niya. Kasi kung gaano siya ka-hyper, kung gaano siya ka-energetic nung baby siya, kung gaano siya kalikot, ay gano'n na gano'n pa rin siya hanggang ngayon, nakakaloka. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, walang problema yun at mas gusto nga namin yun para alam namin na sila ay okay na okay yung health nila, masayahin mas sila. Mas gusto nga naming makita, nakagulo yung pack members namin keta makita sila ng mga tamlayin at may mga nararamdaman. Anyways, ipinasok na rin naman siya dito sa loob kasi nung time na to na busy na ang mga kuyas natin, may inaasikaso din nga silang bisita sa kabila. Nung kinahapunan naman, eto na, nagsilabasa na ang ating mga halima. Ayan ang kaya siguro nga nagtataka kayo guys, bakit lately etong mga adults natin
natin talaga ay wala ng turok at mostly talaga ay mga puppies na lang yung mga nagkakaturok. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, alam nyo rin naman kung may mga fur babies kayo ay talagang yung turok mostly lang talaga ay sa mga puppies or mas madalas talaga kapag puppies. Kapag may vaccine nga, every 2 weeks talaga silang tuturukan dyan hanggang sa matapos nga yung turok nila since meron rin yung sequence. Kapag nakagraduate naman ang mga fur babies sa mga turok, siguro mga nasa 3 months to 4 months na nga sila. After nga nun, magiging monthly na lang yung turok nila hanggang sa maging every 3 months hanggang sa kapag malaki na talaga sila, magiging yearly na. Gaya na lang nga ng iba nating mga pack members na may turok sila na yearly na talaga dahil nga syempre mga adults na talaga sila, lalo na nga at may mga adults tayo dito na mga 7 to 8 years old na. So habang lumalaki kasi talaga ating mga fur babies ay talagang paunti-unti yung turok nila, hindi na talaga madami. Kaya naman kung nag-aalanganin kayo ng paturukan ng mga fur babies nyo kasi nga magastos, Diyos ko, huwag kayo mag-alanganin kasi mahalaga yan para sa health nila. At isa pa, yung mga turok na yun yung makakatulong rin talaga para hindi sila gaanong tabla ng mga sakit-sakit na mga doggies, lalong-lalo at marami na namang mga sakit ang mga aso ngayon. At gaya nga na sabi ko sa inyo, sa umpisa lang po talaga medyo mabigat at marami yung turok nila, pero habang lumalaki sila ay paunti na ng paunti yung turok nila hanggang sa maging yearly na lang ang gastusan nyo. Sabi ko nga palagi sa inyo, talaga sinasabi namin, di bali nakakukung magastos, ang mahalaga alam natin na safe and protected ang ating mga fur babies. Kasi Diyos ko, hindi natin kakayanin na meron sa kanilang kahit isa man lang na magkasakit. Diyos ko, talagang for danginig na kami. Grabe na rin kasi talaga yung naranasan namin in the past few years sa aming mga fur babies at talagang nakakatrauma na siya at ayaw na naming maranasan yun ever again. Kaya naman todo protekta kami sa kanila kahit marami na talagang hindi natutuwa sa pagka-OA namin sa pagiging protective sa kanila, ay wala kaming pakay, ang mahalaga protektado namin sila palagi. Anyways, balik tayo sa video nung makapasok na nga silang lahat at makatapos na sa pagpapalabas, mga gutuman na nga agad ang mga dinosaur na yan. Kaya naman hindi na sila pagkaintindihan dyan pag-roar at pag-akyat-akyat kasi kanya-kanya silang panghihingi ng pagkain. Isa-isa lang talaga ang makikita mo na walang kapaki-paki kapag naghahanda ng pagkain, which is si Hercules. O diba, tulog na tulog pa siya dyan at napatingin nga lang nung kinausap siya ni Mother. Dahil nga iba nating mga pack members, Diyos ko, giliw na giliw talaga sa pagkain. Yun din kasi talaga nakakatuwa sa ating pack members, excited talaga sila palaging kumain at kahit nga pag nakita mo na hindi nila ginalaw sa umpisa yung food nila, pag binalikan mo naman mamaya, ubos na rin yan. Yan din kasi talaga ang maganda kapag hindi nga nakakatikim ng table foods ang ating mga fur babies, hindi talaga sila masyado nagiging picky eaters. Minsan kasi ang problema lang talaga, nakakatikim sila ng masyado masasarap na pagkain to the point na hindi na sila makakain basta-basta ng mga food na wala na gaanong lasa. Tingnan nyo nga dito, hindi agad kumain ng mga pack members natin nung iserve sa kanila yung food nila, pero alam nyo ba, maya-maya pa talagang ubos at lahat sila ay nakakain ng maayos. Feel ko nga bumibeli lang talaga sila at medyo pagod pa nga sila sa pagkukulitan nila sa labas, kaya naman ganyan silang hindi nila agad inubos. Eto naman si Rexy, ay naku, hindi to pumapalya sa pagkain. Talaga kapag binigyan mo, wala pang isang minuto, ubos agad. Kaya naman talagang napakalalaki nila, lalong-lalo na nga itong si Rexy, isa siya sa pinakamalaki sa magkakapatid. Pero itong si Hercules natin, kahit malaki, Diyos ko, tingnan nyo naman, todo suong lang at tinatapon lang yung food niya, nakakaloka, diba? Di naman ako nagugulat kasi pabebe talaga yung batang iyan at nasanay nga siya sa subo-subo, kaya naman hindi siya basta-basta nakakakain ng ayos.